Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral at mga pamamaraan po na gamit ng ating mga kakayod na nag-a-apply na, yung iba natanggap na at may papaalis na po dyan sa Pilipinas para makapagtrabaho po dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat ng mga OFW sa anumang parte ng mundo, sa may Amerika, Asia, Singapore area, Hong Kong, New Zealand, Australia, Africa, at dito po sa may Middle East, particularly na po dito sa bansang Saudi Arabia, at special mention po sa lahat ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy na nanonood, sumusubaybay, sumusuporta at tumatangkilik po sa ating bawat vlog. Mga kakayod, kung naalala nyo yung vlog 91 natin na pinag-usapan natin yung nangyari po sa isang Pinoy barista na natagpuan po na duguan at walang malay, na si Mr. Jason Calope, na last information natin is naka-confined na po siya sa isang hospital. Napag-alaman natin na nangyari ito sa Jeddah dito sa bansang Saudi Arabia, at last information, naoperahan na po siya at nagkaroon ng magandang development doon sa kanyang kalagayan. Pero based sa nakuha natin na live ni Kabong Concha, yung isa sa mga pinaka trusted at saka accurate na OFW defender at saka vlogger din na may mga connection sa Philippine Embassy at sa Polo, OWA at saka lahat ng mga labor groups dito sa Saudi Arabia. Kinonfirm niya kahapon sa kanyang live na kahapon ng madaling araw ay pumanaw na po si Mr. Jason Calope, yung previously na pag-usapan natin sa ating vlog number 91 na nabugbog, nakita sa review ng kamera na nanlaban para sa kanyang buhay dahil binugbog po siya ng unidentified pa na lahi na mga posibleng may kagagawa ng kanyang mga injuries na humantong sa kanyang kamatayan kahapon ng madaling araw. Mga kakayod, marami talagang mga sitwasyon na mailagay yung buhay mo dito sa delikado, lalo na pag yung duty mo ay nataon po sa night shift or graveyard, kung saan ang uwi mo or ang pag-alis mo ay gabi o madaling araw dito po sa bansang Saudi Arabia. Lalo na po sa mga barista, mga hospital workers at sa iba pang mga trabaho ng mga Pilipino dito na mataon talaga sa gabi or madaling araw, malaki talaga yung risk na may mga ibang lahi or mga tao na magtangka talaga sa iyong buhay, nakawan ka or i-rape ka or bugbugin ka, dahil iba talaga yung kanilang pag-iisip at iba yung kanilang mga trip dahil na rin sa hindi natin alam na mga kadahilanan. Kaya mag-iingat mga kakayod, tayong mga OFW lalo na dito sa bansang Saudi Arabia na nataon na mag-duty ng gabi o madaling araw sa trabaho, dahil meron na pong kaso na naman na nangyari kay Mr. Jason Calope na isang barista na binawian na talaga siya ng buhay dahil hindi na nakayanan ng kanyang katawan yung mga bugbog at damages na natanggap niya galing doon sa mga tao, kung sino man yung may kagagawa nito. Mga kakayod, bilang isang OFW, bilang isang Pilipino, nananawagan tayo ng hustisya kung
sino man yung may kagagawa nito mapanagot, mahuli, at saka maparusahan ng local police dito sa Saudi, maalagaan ng Philippine Embassy, ng OWA, POLO na nakabase po dito yung magiging kaso, para sigurado po talagang may mananagot at may maparusahan, dahil buhay po yung kinuha nila. Kawalan po sa pamilya na nag-iisip ng ikagaganda sana ng kanilang kamag-anak dito para na rin makatulong sa kanilang sitwasyon doon sa Pilipinas. At isa pong buhay ang nasayang dahil lang sa hindi pa natin alam kung ano talaga yung mga motibo ng gumawa nito. Mga kakayod, dito talaga sa Saudi, personal experience natin, kahit wala ka talagang gagawin dito, dadaan ka lang or bibili ka lang ng pagkain sa tindahan or pupunta ka lang sa padalahan para makapagpadala doon sa pamilya mo sa Pilipinas, hindi na talaga safe yung sitwasyon dito, dahil may mga illegal na gamot na rin yung pumapasok dito, at may gumagamit na ng mga tao dito sa ganyang bawal na mga substance, at iba rin talaga yung kanilang paniniwala sa buhay. Hindi talaga natin alam personally, mga kakayod, kung bakit napunta sa labas yung Filipino barista sa panahon ng gabi, ano yung mga transaksyon na pinapasukan niya, ano yung motibo ng bumugbog na sanhi ng kamatayan niya, anong lahi yun, at paano talaga yung severity ng kanyang natamo na injury, bakit namatay siya pagkatapos ng ilang araw ng operasyon na ginawa sa kanya. Mga kakayod, I'm sure alam na rin to ng OWA, alam na rin to ng DMW, DSWD. Panalangin na lang natin na mabigyan ng hustisya yung namatay, yung pamilya, mabigyan ng tulong pinansyal, mabigyan ng kahit papaano yung kaginhawaan ng buhay na pwede pa sanang maibigay ng barista na namatay at saka natapos yung buhay niya dito sa Saudi Arabia, sa hindi pa talaga natin alam kung ano yung dahilan at sino talaga yung may pananagutan sa nangyari na to. Mga kakayod, kung may maibahagi ka sa ating pinag-usapan or may alam ka talaga mismo sa nangyari, kasama mo yung namatay or kakilala mo, or nasa Jeddah ka nagtatrabaho na may personal kang alam sa nangyari, please comment po sa baba para malaman natin at malinawan po yung kapamilya ng naturang barista na nandun sa Pilipinas, at makapagbigay po tayo ng aral, lalo na po sa mga baguhang OFW na nanonood po sa ating vlog na pupunta na po dito sa Saudi Arabia para magtrabaho, lalo na po yung mga magiging barista at mga magtatrabaho po sa oras ng gabi at saka madaling araw dito po sa iba't ibang lugar sa Saudi. Kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe, and hit the notification bell bilang suporta po sa ating channel. Mga kakayod, ang hirap isipin na wala talaga tayong kasiguraduhan sa ating buhay, lalo na dito sa Saudi Arabia, sa ating pagtatrabaho para lang giginhawa ang ating sitwasyon at sa ating pamilya dyan sa Pilipinas, dahil risky. Kahit may makikita tayong mga patrol car, mga police personnel,
wala nang takot yung mga tao dito na manakit, mambugbog, pumatay, sa hindi mo lang alam kung ano yung naging kasalanan mo, ano yung naging mga way na na-trigger sila na gawin nila sa'yo yan. Kaya dubli ingat sa mga nandito sa Saudi Arabia at sa part naman po ng mga viewers natin na lagi nating subject para sa advanced educational purposes, yung mga baguhan natin na mga first timer na magtatrabaho po dito sa Saudi Arabia. Mas maganda na kung nandito na kayo tapos malagay kayo sa night shift or graveyard shift na hindi kayo mag-iisa, may partner kayong Pilipino or kasama sa trabaho kahit ibang lahi, at kailangan talaga na hindi kayo maglalakad sa 10 oras ng gabi, ihahatid kayo papunta doon sa trabaho nyo ng company service. Ganun din sa inyong pag-uwi para siguradong safety, makakarating kayo sa trabaho at makauwi sa accommodation nang walang problema, at iwasan po yung mga transaksyon, mga pakikipag-chat, pakikipagkita, at saka pakikipag-deal sa kahit ano mga gusto na hindi mo pa alam yung iyong makamit, lalo na pag ibang lahi, saka lalo na pag gabi o madaling araw dito, dahil iba yung sitwasyon dito, iba yung pag-uutak nila, at huwag mong ilagay sa alanganin yung safety dahil wala po kayo sa ating bansang Pilipinas. Mga kakayod, ipagdasal natin ang kaluluwa ng ating isang kakayod na barista na nasawi po dahil sa hindi pa natin alam yung totoo talagang dahilan, na sumalangit ang kanyang kaluluwa at mabigyan po siya ng hustisya, pati na rin ang kanyang pamilya. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay delikado, lalo na po dito sa bansang Saudi Arabia. Pero nasa atin pa rin yan ng mga OFW kung paano natin ingatan ang ating sarili, paano natin i-safety, at paano natin isigurado na wala talagang mangyaring masama sa atin dito, para matupad po ang ating mga pangarap para sa sarili at sa pamilya, at makauwi po tayo ng Pilipinas pagkatapos ng ating kontrata na buhay at buo. Hanggang dito na lang mga kakayod. Mag-ingat po tayong lahat mga OFW dito sa Saudi Arabia. Maraming salamat po.